What? Diyos ko, lubayan nyo ang July. Oo. Alam nyo kasi, eto ay ano lang naman, warning, no? So, isang paalala lang. Kasi, medyo chaotic talaga yung transits ng July. Pero kung meron talaga kayong kailangan gawin, asikasuhin, no, hindi naman kailangan tumigil yung mundo dahil lang sa transit na yan. Ang akin lang is, halimbawa magta-travel kayo or magda-drive ka. So you have to make sure na nasa kondisyon yung sasakyan mo. Ipa-PM mo or i-check mo yung oil, i-check mo yung gulong. Alam mo yun na this is not the time to be careless. And kung pupunta ka naman sa mataong lugar, make sure na check mo yung mga exit area or isa-scan mo yung area kung halimbawa merong mangyaring unexpected, like for example, lumindol or may gulong mangyari, alam mo kung saan ka i-exit. Alam mo kung saan ka pupunta, sino yung lalapitan mo, tapos pupunta ka sa doon sa mga places na alam mong meron kang mahihinga ng tulong. Hindi yung tipong parang nasa isang lugar ka na hindi mo alam kung saan yun. Parang, ito kasi yung time na, this is not the time to take a risk. In anything, okay? In, traveling to unfamiliar places or pagkain ng pagkain ng food na hindi ka familiar or parang may itatry ka, alam mo yon. So, ito yung time na mas maging extra na mag-ingat. Oo. Na 'di ba minsan distracted tayo, like for example, nagta-travel tayo, tapos lagi tayo nasa cellphone natin o kaya nasa isang place tayo, cellphone tayo ng cellphone, di natin alam, nagtatakbuhan na pala yung mga tao kasi may gulong nangyayari. So, ganun. You have to be more vigilant, more aware of your surroundings if in case you want to go out. Okay? Hindi naman sinasabi rito na, uy, wag kang mag-celebrate ng birthday mo, wag kang mag-travel, wag kang pumunta sa abroad. So, kumbaga, you have to be prepared, no, for anything unexpected na challenges or meron kang ma-expect na or parang may ma-experience kang some delays or blockages sa mga gagawin mo. Oo, kaya, life goes on. Hindi mo naman kailangang itigil yung mga activities mo just because of this. You just need to be vigilant and aware of your surroundings. Hindi pwedeng maging careless during these times. Let's say meron kang katransaksyon sa pera. O, kailangan i-background check mo muna yung taong ka-deal mo. Kasi kung hindi mo pa siya na-background check tapos nakipag-transaction ka sa kanya at nagka-problema, so 'di ba, parang ang hirap noon sa part mo na medyo inconvenient yon. So you have to make sure na whoever ang katransaction mo sa pera, sa business, na dapat alam mo, kinilala mo na siya or bago ka maglabas ng pera, sigurado ka sa transaction na pinapasok mo. So, kumbaga, it's about doing your job or doing your homework, kumbaga, if you want to, do transactions or even yung mga, let's say, trading or any banking, mga banking transactions. Kasi possible rin na meron yung maging issue sa system, like maging down yung system for a while, for a long time. So just make sure na meron kang extra cash para just in case may mga times na hindi ka makapag-withdraw ng pera or nagkaroon ng aberya sa processing ng pera mo, ng transaction mo, di meron kang magagamit na cash or meron kang extra, ganun. Tapos kung meron mga unexpected disaster, syempre, sino ba na nag-expect ng disaster, di ba? So just make sure na you are ready, no? Meron kang mga first aid or meron kang mga power supply or extra na food just in case merong maging aberya pagdating sa resources, power outage, 'di ba? Ganon. So it's all about preparation and awareness. Tapos kung meron kayong kailangan talagang gawin,
you ask for signs na kung talagang kailangan yung gawin yun or matutuloy yun or itutuloy mo yun, mag-ask ka ng signs. You pray for that. Kasi kung talagang kailangan mangyari yun, kalooban siyang mangyari, walang magiging ano yan blockage, no? Walang magdi-delay dyan. But just in case na meron kang gustong gawin tapos parang feeling mo merong distraction or merong forces na nagpapakita sa na may nararamdaman kang forces na pumipigil sa to do that, then you have to listen to your gut. Kasi pwedeng yun ay way of protecting you. Okay? So, iwasan mo na lang na tipong pag halimbawa may flight ka tapos na-delay yung flight mo. Tapos mas-stress ka, maiinis ka. Just go with the flow. Ibig lang sabihin nun, you are being protected. Ganon. So, no need naman to stress about this transit for as long as you are prepared and you know what you're doing.